Mahusay na nalinlang ng ating bida ang matandang dragon sa pag-uusap at nagsimula itong tanungin habang ipinapakita ang bangkay ng Diyos ng lason. Sa sandaling makita ng matandang dragon ang bangkay ng Diyos ng lason, lubos itong nabigla. Pagkatapos niyon, nagsimula siyang magpaliwanag ng lahat, na sinasabing bahagi lamang ito ng batas ng kalikasan. Nang marinig ng ating bida ang salitang, batas, bahagya siyang naging alerto. Isang mahinang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi habang naguguluhang nagtatanong, ano ang kinalaman nito sa mga batas? Sa pagkarinig nito, naging seryoso ang matandang dragon at matatag na nagpaliwanag, oo, ang mga Diyos ay karaniwang hindi nag-iiwan ng bangkay. Sila ang mga paboritong anak ng langit at lupa, mga anyo ng mga elemento mismo, mga manifestasyon ng iisang elemento na dinala sa pinakasagad na hangganan. Pagkatapos, tumingin sa ating bida na may nasisiyahang ekspresyon, nagpatuloy ang matandang dragon, kahit ang isang piraso ng katawan ng Diyos ay isa ng napakalaking pagkakataon. Hanggang ngayon, wala pa akong nabalitaan na katulad mo na nakakuha ng isang kumpletong bangkay ng Diyos. Nang marinig ito, ngumiti ang ating bida, gumawa ng medyo naiilang na ekspresyon, at sumagot sa inosenteng tono, swerte lang po ako, yun lang. Senyor, ano po ba talaga ang silbi ng bangkay ng Diyos? Sa ganoong tugon, bahagyang nenas ang matandang dragon at binulyawan siya, tinawag siyang hanggal. Agad-agad pagkatapos niyon, naging seryoso itong muli at nagsimulang magpaliwanag, ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga bangkay ng Diyos ay dahil naglalaman ang mga ito ng mga batas sa loob nila. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasaliksik sa mga batas na ito, ang mga God-level expert, na tao ay mabilis na mapapalakas ang kanilang kapangyarihan. Kahit sa sandaling ito, ang bangkay ng Diyos ng lason ay naglalabas pa rin ng malakas na enerhiya. Ang lason ay patuloy na umaagos mula sa katawan nito, nakitang-kitang kumakalat sa paligid. Habang patuloy na nagpapaliwanag ang matandang dragon, nakikinig ang ating bida sa matinding gulat. Matapos marinig ang ilang punto, bigla siyang napabulala sa pagkaunawa, ganoon pala yon. Kaya pala noong nakakuha lang ako ng maliit na naputol na daliri ng isang Diyos noon, ganoon na lang ang gulat ng mga guro. Sinabi naman ng matandang dragon sa kanya, tama na yan. Marami na akong nasagot sa mga tanong mo. Kailangan ko nang magpahinga. Mayroon ding Dragon Pearl, sa loob ng Dragon King Hall Dungeon. Kunin mo ito mamaya, ito na ang huling pagkakataon mo. Oras na para gawin ang bago mong tungkulin. Huminga ng malalim ang matandang dragon at bumuga sa kanyang mga butas ng ilong. Ang lakas ng bagang iyon ay nagpalipad sa ating bida sa ere. Habang nangyayari iyon, sinabi ng matandang dragon, pagdating ng tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lihim ng pagiging isang transcendent God. Pagkatapos nito, ang kwento ay direktang lumipat sa labas ng mundo, kung saan ang ating bida ay na-teleport na diretso sa Zijing Academy. Pagkarating doon, tumingin siya sa paligid, at natagpuan ang sarili na nakabalik na sa mundo ng mga tao. Dapat ko munang hanapin ang mga guro, sabi niya. Nagtungo siya sa bakuran ni Bai. Sa sandaling makarating siya roon, tumakbo si Bai papunta sa kanya at sinabi, ikaw na bata ka, naramdaman ko na ang pagdating mo habang nasa Heroic Spirit Hall pa ako. Pagkakita sa kanya, binati ng ating bida si Bai at binati rin si Meng, na nakaupo sa likuran nito. Matapos batiin ng dalawang guro, hindi na siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa Lower Spirit Hall. Isinalaysay niya ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dalawang guro ng detalyado. Nang marinig nila ang lahat, parehong nagulat ng husto ang dalawang guro. Napabulala si Meng sa hindi paniniwala, hindi ko inaasahan na target ka pala ng parehong Demon Emperor at Dragon Emperor nang sabay doon. Humigop ng tsaa si Bai, ngumiti, at nagsabing, kahit iyon ay hindi nakapatay sa batang si Lin. Siguradong galit na ang dalawang walang kwentang iyon ngayon. Agad pagkatapos yun, inilabas ng ating bida ang mga law crystal mula sa kanyang inventory at inilapag ang mga ito sa lamesa, sabay sabi, Guro, ito ang mga law divine crystal na nabanggit ko. Kaya nyo bang unawain ang mga batas na nakapaloob sa mga ito? Nang makita nilang dalawa ang mga law crystal, natigilan sila. Sabi ni Bai sa pagkamangha at kalituhan, Diyos ko, isa itong tunay na kamangha-manghang bagay. Sa buong lahi ng sangkatauhan,
tanging ang matandang iyon lang ang may hawak na nag-iisang Wind Elemental Divine item. Nagsalita rin si Meng sa gulat, para sa amin, ang halaga ng divine item na ito ay mas mataas pa kaysa sa bangkay ng Diyos na pagmamayari mo. Nang makita ang kanilang reaksyon, tumawa ang ating bida at nagsabi, basta't kapakipakinabang sila, ayos na iyon. Ang tatlong divine item na ito ay para sa inyong mga guro, at pakiabot na lang ang natitira sa Mud God. Nang sabihin ito ng ating bida, kitang-kitang natuwa ang dalawang guro. Tumingin si Meng kay Bai at nagsabi, kapag nalaman ito ni Yan Guangsheng, tiyak na matutuwa siya ng husto. Sinabi naman ni Bai sa medyo seryosong tono, napakaswerte ni Yan Guangsheng. Nakakakuha siya ng mga ganitong bagay nang walang ginagawa. Eksaktong pagkatapos nilang mag-usap, biglang nagbago ang kulay ng langit. Sa isang saglit, naging lantad ang Divine Tower sa kalangitan. Pagkakita rito, agad na tumayo ang ating bida. Sa pagkakataong iyon, naging seryoso si Bai at sinabi sa ating bida, Lin Boy, fair na. Sa pagkarinig nito, nagtanong ang ating bida sa kalituhan, pero saan tayo pupunta? Sumagot si Bai ng may seryoso at pananabik, hindi ka namin matutulungan sa Abyss o sa Dragon Clan. Pero pagdating sa mga usapin ng lahi ng tao, may boses pa rin kami. Pagkatapos nyun, nag-teleport si Bai kasama ang ating bida at nakarating sa teritoryo ng Black Dragon Society. Pagkarating doon, sinabi niya sa ating bida sa isang malamig at mabigat na tono, pagbabayaran ng Black Dragon Society ang kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at sumigaw ng malakas, lumabas kayo, mga tao ng Black Dragon Society. Ang kanyang boses ay marahas na umalingaw sa buong lugar. Sa sandaling ang kanyang boses ay umalingaw sa teritoryo ng Black Dragon Society, nagsimulang magpanik ang mga tao sa loob. Agad nilang nakilala ang boses. Ang isa sa kanila ay napabulala sa gulat, ito ay ang boses ni White God Bai ng Divine Zia Empire. Ang isa pang tao, na nanginginig sa takot, ay nagtanong ng may kaba, bakit siya pumunta dito sa ating Black Dragon Society? Sa sandaling iyon, maraming nakatatandang opisyal ang mabilis na lumabas mula sa loob ng samahan at humarap kay Bai at sa ating bida. Isang lalaki ang direktang lumapit at nagtanong ng magalang, maaari ko bang malaman kung ano ang nagdala sa kagalang-galang na White God dito? Hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Nang makita ng ating bida ang lalaking ito, bahagya siyang kinabahan at naisip sa sarili na ang taong nakatayo sa harap nila ay isang God-level powerhouse. Sa pagkarinig nito, nagsalita si Bai sa isang napakaseryosong tono, umalis ka. Wala kang kinalaman dito, huwag kang makialam. Ngayon, nandito lang ako para maningil sa Black Dragon Society. Maingat na nagtanong ang lalaki sa harap, ano po ba ang eksaktong ginawa ng Black Dragon Society para ikagalit ng ganito ng kagalang-galang na White God? Matigas na sumagot si Bai, ang Black Dragon Society ay nakipagsabuatan sa mga Abyss Demon at pumatay ng mga henyong tao sa lower space. Sabihin mo sa akin, dapat ko bang singilin sila o hindi? Nakipagsabuatan sa mga Abyss Demon. Sa sandaling marinig ng lahat ang mga salita ni Bai, lubos silang nabigla. Ang lalaki na sumusubok hamarang kay Bai at sa ating bida ay agad na tumabi, at magalang na sinabing ituloy na ang kanilang sadya. Agad pagkatapos nyun, pumasok si Bai at ang ating bida sa Black Dragon Society ng mabilis. Habang pumapasok ang dalawa, dumaan sila sa isang hindi nakikitang layer ng enerhiya at lumapag sa ibaba. Nang lumapag ang ating bida, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya at nagsimulang tumingin sa paligid. Sa mismong sandaling iyon, may gumamit ng isang enchantment skill. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Bai at sa halip ay nagsalita sa galit at seryosong tono, lumabas ka, Yin Rai. May lakas ka ng loob na gumawa, pero wala kang lakas ng loob na managot. Sa pagkarinig nito, isang matandang lalaki ang lumakad palapit mula sa harap na may ngiti at nagsabi, mula nang may padala ang mensahe mula sa lower space bago ang kamatayan ng aking anak, inaasahan ko nang darating ang araw na ito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Yin Shi. Siya ay isang level 93 God level on Yuji, na kilala rin bilang isang Yin-Yang Master. Habang nakangiti, kinausap niya si Bai, ngunit nang makita ang ating bida na nakatayo sa tabi ni Bai, naglabas siya ng isang matinding killing intent. Sabi niya, ikaw ang pumatay sa pangalawa kong anak, di ba, bata?
Binura mo pa ng lubusan ang kanyang kaluluwa, kaya wala na siyang pagkakataon na mabuhay muli. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng nagngangalit na enerhiya at itinaas ang kanyang tungkod, habang isinisigaw ang kanyang skill. Lord White God, maaaring hindi kita kayang patayin, pero ang Divine General Lin na ito ay mananatili dito sa aking Black Dragon Society habang buhay. Sa sandaling i-activate niya ang kanyang skill, maraming kumikinang na talismans ang lumitaw sa paligid. Kasabay nito, may mga Demon King na nasummon sa pamamagitan ng skill. Nang lumitaw ang mga demonyo, pati ang mga tao sa loob ng samahan ay napasigaw na ang mga ito ay mga Demon King. Dahil dito, si Bai ay lubos na nagalit. Naglabas siya ng malakas na enerhiya mula sa kanyang mga kamay at galit na sumigaw, talagang ang nakipagsabwatan sila sa abis. Hindi ko inakalang padadalhan siya ng abis ng dalawang bagong patay na Demon King para gawin niyang Shikigami. Samantala, tumawa si Yin Shi na parang baliw at nagsabi, ang level 93 niyang master na si Yin Rai ang maghahatid sa inyong dalawa sa kabilang buhay. Pagkatapos magsalita, inutusan niya ang dalawang Demon King na atakihin sina Bai at ang ating bida. Nang makitang sumusugod ang dalawang Demon King, mabilis na sumugod si Bai Pauarap at sinabi sa ating bida, ako na ang bahala sa mga Shikigami na ito. Ingatan mo ang sarili mo. Sa kabilang banda, bahagyang nag-alinlangan ang ating bida. Habang nag-aalinlangan, ibinulong niya sa sarili, ang isang Onmyoji ay kabilang sa kaparehong summoning type na propesyon gaya ko. Kung wala ang kanyang mga summon, siguradong mahina ang kanyang katawan. Kahit pa isa siyang God-level expert, baka kaya ko pa rin siyang patayin. Matapos sabihin ito, mabilis siyang sumugod diretso kay Yin Shi. Nang makita ang ating bida na sumusugod sa kanya, tumawa si Yin Shi at nagsabi, ang pinakabatang Divine General ng sangkatauhan, napakalakas ng iyong potensyal. Gagawin kitang Shikigami ko para maaliw ang espiritu ng aking anak sa langit. Agad-agad pagkatapos niyon, itinaas niya ang kanyang tungkod at nagpakawala ng isang skill na tinatawag na Soul Fixing Curse patungo sa kalangitan. Sa sandaling ma-activate ang skill, sumabog ang isang malakas na enerhiya at nagsimulang balutin ang ating bida. Gayunpaman, sa sandaling tumama ang enerhiya sa katawan ng ating bida, nag-activate ang kanyang status immunity, na nagprotekta sa kanya laban sa Soul Fixing Curse. Pinunit ng ating bida ang atake at nagpatuloy sa paglusob kay Yin Shi ng buong bilis. Nang makitang walang epekto ang kanyang atake, lubos na nagpanik si Yin Shi at sumigaw sa takot, imposible. Matapos matamaan ng aking Soul Fixing Curse, paanong naging maayos ka pa rin? Tumingin sa kanya nang may galit ang ating bida at nagsabi, Soul Attack. Kaya ko rin yan. Kasabay nito, inactivate niya ang Soul Flame. Sa sandaling mag-apoy ito, ibinato niya ito kay Yin Shi. Tumama ang Soul Flame sa ulo ni Yin Shi, at sa impact nito, napasigaw sa matinding hapdi si Yin Shi, namimilipit sa sakit at dumaraing na sobrang sakit nito. Upang makatakas sa Soul Attack ng ating bida, agad na ginamit ni Yin Shi ang kanyang susunod na skill. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang lihim na teknik, ang Lock of Fate. Sa sandaling ma-activate ang teknik na ito, maraming talisman ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang Soul Attack ay nagdulot na kay Yin Shi ng matinding pagdurusa. Bakas na bakas pa rin ang sakit sa kanyang mukha habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit habang nakatitig sa ating bida. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga sorpresa kaya ang naghihintay sa atin? Malalaman natin yan sa susunod na episode. Siguraduhin i-rate ang chapter na ito mula 1 hanggang 10 sa comment sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.